Ano ang parusa sa mga taong nagpapautang ng may patubuhan na 20% weekly o kung tawagin nilang emergency, tapos kapag naningil, namamahiya sa FB, at higit pa doon, namumwersa katulad na lang na may malaki ka naman dahilan bakit ka na-delay. At alam niya din yung dahilan dahil lagi ka naman nakikiusap ng maayos. Hindi mo naman tinakasan, talagang dumaan ka lang sa problema. Kaso, nung malaman na may pera kang inaantay na malaki, yung inutang mo ay pinatubuan ng halos times 10. Number 1, sobrang taas na interest rate bagamat hindi na pinatutupad ang usury law at pinapayagan ang mga partido na magkasundo sa interest rate. May kapangyarihan ng korte na bawasan o i-adjust ang interest kung ito'y labis at hindi makatao. Ang halimbawa ng 20% weekly o halos times 10 ng inutang ay maaaring ituring na unconscionable at maaaring ipa-recompute upang gawing patas. Number 2, pagpapahiya at paninira sa social media. Ang pagpapahiya at maling pag-akusa bilang scammer ay maaaring ituring na libel sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code, lalo na kung ang mga pahayag ay malisyoso at nakakasira sa reputasyon. Kung ito'y ginawa sa social media, maaaring pumasok ito sa Cyber Libel Republic Act number 10175. Number 3, pananakot o pamimilit. Kung may kasamang pagbabanta o pamimilit, maaaring itong saklawin ng grave threats o coercion, Articles 282-286 RPC. Number 4, legalidad ng paniningil. Ang pagkakaroon ng DTI permit ay hindi otomatikong nagpapalihitimo sa paniningil ng sobrang interest. Dapat sundin ang mga batas tulad ng Civil Code para matiyak ang patas na paniningil. Mga dapat gawin. Number 1, maghain ng kaso ng libel o cyber libel kung may sapat na ebidensya tulad ng screenshots o testimonya ng witnesses. Maaaring magsampa ng reklamo laban sa nagpautang para sa libel o cyber libel. Number 2, mag-file ng petisyon para sa recomputation ng interest. Maaaring maghain ng petisyon sa korte upang hamunin ang sobrang interest at hilingin ang patas na pagkalkula ng utang. Tandaan, ang interest ay magiging legal lamang kung ito'y malinaw na nakasaad sa kasulatan. Sobrang taas na interest sa utang. Kapag ang paniningil ng interest ay nasa kontrata at napagkasunduan ng mga partido, subalit sobrang taas na nito, may tuturing ito na unconscionable interest rate na pwedeng ipawalang bisa ng korte. Payo sa taong nagpapautang: siguraduhing malinaw ang kasunduan sa pagpapautang, may kontrata o kasulatan. Kapag may palatandaan ng panloloko, kumonsulta agad sa abogado. Payo para sa nangungutang: iwasan ang panloloko o pagsisinungaling kapag nangihiram ng pera. Kung hindi makabayad sa tamang panahon, makipag-usap ng maayos sa taong pinagkakautangan. Sa madaling salita, walang kulong sa simpleng utang, pero may kulong kung may halong pandaraya o panloloko. Ang utang ay utang, dapat bayaran, pero sa legal at tamang pamamaraan. Alalahanin na meron ng mga batas na pinaiiral sa pangaharas at pamamahiya, gayon din sa sobrang taas ang pagpapatubo. Petition to Stop Loan Sharks. United Anti-Loan Shark Advocates. OLA Victims Community. Online loan apps. OLA Victims.
National Alliance Against Lending Injustice and Cybercrimes, NAALIC,